Bless us po. Atin po na si LSS sa Abu Dhabi. See you. Bless the Lord. Sis. Welcome po sa aming flight papuntang Abu Dhabi. Fly. Kailangan ng lisensya. Sister, good morning. Hello po, good morning po. Good morning po. Tayo po nakinig ng mabuting balita. Good morning, sis. Sister, good morning. Good morning. Happy birthday. How are you? I'm fine. I'm good. See something. Good morning. Good morning, everybody. Saan tayo ngayon? Sa ito kami guys sa mini grocery ng petrol. Ang oras po ay 6:45 ng umaga. Hindi sa graduate ka, nag-aaral lang. Good morning. Happy birthday. Sister Josa, Sister Jopay, JB Gian. Rock po 10. 11. Ay, 11 pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Kompleto na po, no? Kompleto na. Okay po. Where's Rafa? Rafa. No, isa-isa. This is the kids section. Rafa. Hello. My friend Rafa. Good morning. Good morning. At yung ginawad mo na Panginoon ang lahat ng pagpapala sa amin ngayon pa lamang, at alam na namin anino na lamang ang magaganap sa pagtitipon na ito, sapagkat ngayon pa lamang ay binigay mo na, iginawad mo na lang. Thank you for choosing the Sheila Corteros airline. Hope to fly with you again. Cabin crew, prepare for retouch. Ewan ko Daddy Ben, talagang dyan nagmana yung mga ano mo, anakis mo sa iyo. Hi, naku si April, marunong na, natututo na. Oo, meron na siya. I-chat siya mo na lang. Natututo na siya. Tawang-tawa ko kagabi, sabi niya. Pag magpapa-snack, yan ang kutsa tinidor. Layo-layo yung Bring your own tinidor. Okay, yan. Kaya pansit. Cheat na. Pansit ka talaga, di nakakatanas. Sorry. Mami, may kasama bang mas? Wala na, kay ano man. Turn right. Sa 5 ang mas, 5:30 ata. Ang gabi? Oo. Hindi na sila. Ang Tagalog mas pala nila dito, alternate. Pero ang mga pare din galing ng Abu Dhabi ang nagmamas. Meron na silang pare dito? Ah, okay.
Meron tayong gawain dito. Meron nga. Pero ilang first time pa ako dito. Nakadalawa yata tayo. Next. First time. Pag Abu Dhabi to dito, may ilang minutes. Turn left. St. Paul Catholic Church. We made it! I can't wait to ride together again soon. Later. I need to go and see it. O, yung bata, baka tumawid. Yung box na yan. Ready for lunch? Tingin na ako. Sige lang, mamaya na. Mamaya na ba ako? Tingin na ako, ikaw na lang po kulang. Nagulog kasi ang Talaga? May naman siyempre. Sali ka na. Ay, na lang po yung dati. Sinuhada, hindi ka magsasabi. Magsasabi ako. Siyempre ako mag-aabono nun. Huwag ako. Pwede dito ha, dito. Pwede dito. Mamaya kung makalimutan ko yan. Sige, kalimutan ko. Huwag abuno ka. Hindi naman. Si Lord, alam na Lord yun. Swing daw ni. 100 to. Okay guys, nandito na po kami guys sa St. Paul Catholic Church. Yes. May ganun lang talaga powder ko lang. Sige lang. Hi brother GB, how are you today? Oh, good morning. Okay lang po. First time niyo pong pumunta dito? Oh. Praise the Lord. Ito wala kayong pasok. Wala po. Sister Efrael, how are you? First time nyo rito? Oh sis, batiin mo yung mga friends mo sa Pilipinas. Saan ka nga sa Pilipinas? Davao. Saan sa Davao? Salamat. Batiin mo yung mother mo. Okay. For them and we cure their sin. When it was evening, the disciples approached him.
So guys, narito na po tayo sa St. Paul Catholic Church dito po sa Abu Dhabi, Musafa area. Brother, good morning. Kumusta? God bless. God bless. Morning, sister. Good morning. Morning po. Good morning. Morning, bro. Best morning po. Ay, God bless. Nagsimulan ba? Opo, kaumpisa na po. Ayan guys, papasok na po tayo guys sa St. Francis of Assisi dito po sa St. Paul Catholic Church na kung saan gaganapin po yung Catholic Life and the Spirit Seminar dito po sa loob ng chapel guys. Pasok na po tayo guys. Guys, thank you po.
Amen. Sige mo, Brother Wilbert, tawagin natin ang ating mga kapatid na nagmilapos sa Buhay po kayo sila sa studio. At yung susunod naman po, ang ating po mga kapatid sa Pujaira! Ayan, narinig po. Walang absent. Ayan. Mag-ingay ang ating mga kapatid sa Ras Al-Khaimah! Ayun. Yan po yung ating mga kapatid. At yung ating naman po mga kapatid sa Umang Koing! Dating! Ayan. Pagdawin na po sila. Amen. Sige po. Tawagin po natin ang ating mga kapatid sa Charlotte! Ayan, Brother Wilbert, my energy. At yung ating naman po mga Jewel Ali! Mas marami po. Mas malakas. Amen. At syempre, hindi pa mahuli ang ating mga kapatid sa Tubo! Ayan. At siyempre naman po, yung ating po mga kapatid na malayo na yung ipinanggalingan. Amen. Yung ating po mga kapatid mula sa Abu Dhabi! Praise the Lord, ang lakas, sister. Nakapagkato na sila. Amen. At syempre, talagang tayo ay nagagalak at nasisiyahan na makita ang ating mga kapatid, Brother Wilbert, na nagmula pa sa iba't ibang lakas. Amen. At ngayon na rin po ito po ay praise to praise. Ano? Amen. Kasi po ang gawain po sa Dubai ay online na po. Kaya po kami po ay nagagala at natutuwa na kayo ang makinig. Glory to God. At syempre, ayan, nakikita natin, Brother Wilbert, ang ating mga kapatid na talagang naghahanap pa ng kanilang mga upo. Kaya, Brother Wilbert, mainam na talagang tayo ay pupwesto na sa ating mga upuan dahil tayo ay magsisimula na sa ating panimulang gawa. Buhay ng isang nananampalataya sa patnubay ng Espiritu Santo. Amen. At hayaan po natin na sa maghapon ito tayo po ay turuan na mamuhay ayon sa Espiritu Santo. Amen. At Brother Wilbert, syempre, hindi na po natin patatagalin. Kaya tawagin na po natin ang maghahayag ng panimula. Ang unang paksa na ating tatalakayin sa umagang ito. Glory to God at ang magbibigay ng mas malawak na kaalaman sa atin sa gaganapin natin ngayong araw. Amen. Ito po ang ating kapatid. Walang iba. The singing preacher, Brother Jerry Vicencio. Palakpak ka na lang sa Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Since alam mo naman na we're running out of time, kasi simulan ko na po ang ating introduction sa Let Us Find Your Partner. Especially ang ating banal na spirito sa araw na ito. It is also a sign, a chance to revitalize and the gifts, the fruits, and charism of the Holy Spirit in our journey of faith. Today, alam naman natin, there are 7 gifts of the Holy Spirit. Sabihin niya mamaya na ating mga pinamahal na disciple. There is also fruit of the Holy Spirit. Kung saan nakikita na sa inyo ngayon ang pag-ibig, sabihin sa katabi, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Kasama yan sa Holy Spirit sa loob nila. And also, Okay. I have never encountered sa mga kaibigan ko, sa mga kwento ko, that there are lying a condition. So what I'm saying is more situational. So what happened, kapatid? No? Pag nagbago yung sitwasyon, nagbabago ang pagmamahal ng tao. Situation. Ano yung situation na tinatawag natin? Dati, maganda yung kanyang intriga. Okay. Then all of a sudden, nagbago yung sitwasyon, nagbabago na ang pantingin. Now, in Romans chapter 8, verse 31 to 39, this is what the Bible says.
sky above all, in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Ano po ibig sabihin dito? Ang sabi ng madalas natin kinakita, nothing can separate us from the love of God. So ibig sabihin, Brother Jerry, no, yung kasalanan ginagawa mo, not only you, that includes me. I want it to be more personal. Yung kasalanan ginagawa mo, whatever you face, ano ang katayuan mo, ano ang personality mo, hindi yung magiging dahilan para hindi ka mahalin ng Diyos. Kasi bakit? Manifestation kasi kung bago ka, ibig sabihin, walang makapag-iwalay. Maski ikaw kapatid, maski ano yung ginagawa mo ngayon, hindi man yung kanigil-bigil sa iyo. It's not only you that includes me. Kasi baka kami sabihin, tinuturo ko kayo. Ano man yung ginagawa ng mga kapatid? Ikaw, makikita kita. Ano man yung ginagawa mo ngayon? That will make God to separate His love from you. Okay? Mahal ka pa rin ng Diyos. Mas kailangan ka sila ang ulo mo. Mahal ka pa rin ng Diyos. Okay? Kasama nyo na. Okay? And that is number 2. No, number 3, God's love is inclusive while human love is selective. Ano ibig sabihin ng inclusive? Kapatid sa Pilipinas, kapag ka namili kayo, let's say ng bahay, cellphone, makikita nyo din sa advertisement, all in. Diba? So pag sinabi natin, God's love is inclusive while human love is selective, lahat kinusider ng Diyos mo ang mahalin ako. Okay? When God calls you, when God calls me, hindi naman tayo nalisip. But God considered everything. Diba? Lahat kinusider ng Diyos. Yung katigasan ng ulo natin, kasali yan. But tayo, most of the time, we are selecting people that we want to love. Ang taga-Dubai, mahal ang taga-Dubai minsan. Ang taga-Abu Dhabi, minsan mahal ang taga-Abu Dhabi lang. Pero ang Diyos, ano man ang kulay mo, maging sino ka man. Sabi niya ni Ray Valera, diba? Maging sino ka man. Now, ang sabi ni sa Matthew, He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Amen? Pinapapatak niya! Isipin ninyo, maski hindi natin kasama dito sa gawain, pinapapatak niya pa rin kasi ang Diyos hindi nangingilit. Pero ang tao, minsan, ang kasama lang natin, ang lagi lang natin gusto makasama, ang gusto mo lang makasama, yung kilala mo. Ikaw namimili ka eh, kung sino kasamahan mo. Diba? Pero ang Diyos hindi namimili. Amen? Parang muna natin natin sa Okay, so how does the love of God manifest in our lives? Saan ba natin ito nakikita? Yung pag-ibig ng Diyos. Dapat malaman natin kung bagay ito. Okay, God's compassionate love has been evident from creation. Okay? Through the time of Jesus and continues to be evident today. Let me go back in time during the creation. Ilang araw nilikha ang langit? Ang Diyos? Ang mundo? 6 days. Tama ba yun? 6 days. Kailan nilikha ang tao? Pang-anim. So, ibig sabihin, dun sa 5 araw, ang ginawa ng Diyos, ganito na lang, para hindi tayo magulaan. Before God created you and me, God prepared everything. Amen. Okay? So, ganun kakamahal ng Diyos. Ganun niya, inilagay yung sarili natin bago tayo nilikha. At nung nilikhain na ng Diyos ang tao, in Genesis 1:26, God said, now, let us create man
according to our likeness. Sa mga tumibag na kapatid, magkakamukha tayo. Kasi ang basis ng pagkalikha sa atin, ang Diyos. O, tingnan mo yung katabi mo. Kaya mo bang tanggapin na kamukha mo yan? Tanggapin mo na, pamili ka na nakatabi. Kaya 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 na siya, Jesus Christ, the Lord. Kasi ang sabi ng Diyos, now let us pray. So, ibig sabihin, ang ito natin, ang Diyos. Kaya, magkakamukha tayo. Amen. Ito pinakamaganda mga kapatid. Ito pinakamaganda. So, after na nilikhaya ang tao, ikaw so ngayon, habang natutulog sino yung unang nilikha? Si Adan. Sabi niya gano'n, hindi mainam na mag-isa ang tao. Ito, babasahin natin In Genesis 2:18, the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable. Ibig sabihin, hindi mainam na solo ka sa buhay. At dito ng Panginoon, when God created us, andun na kagad yung kanyang concern sa tao. Maging malungkot tayo. Yung concern sabi niya, hindi mainam na mag-isa ang tao. Asa mo na mga dalaga? Kaya andyan ang kagulan natin kasi hindi mainam na mag-isa. Kaya andyan yung kaibigan. Dahil hindi mainam na mag-isa ang tao. Palagpakan natin ang ating Panginoon. During creation, now let's go during the time of Jesus. Natatandaan niyo yung pagpapakain sa 5,000? Ilan yung isda? What about the bread? 5. Okay. 5 napakain out of 2 fish and 5 loaves, they were able to feed all these 5,000 people. That only includes men, without the women and the children. Okay, children. Ngayon, ito yung sabi ni Jesus in Matthew 15:32. Jesus told his disciples to him and said, I have compassion for these people. They have already been with me 3 days and have nothing to eat. I do not want to send them away hungry or they may collapse on the way. Compassion, mga kapatid. That is the highest form of empathy. Kasi po ang compassion, hindi ka lang nakakaramay, but you are putting yourself on the shoe of other people while you're also addressing what is really the problem of the person. Ibig sabihin, gagawa ka ng paraan. Hindi ka lang nakikiramay, hindi mo lang inilalagay yung sarili mo, pero gagawa ka ng paraan para maibsan yung kanyang nararamdaman. Ganun ka kamahal ng Diyos. Amen. Hindi mo ba talaga kayo mahal ng Diyos? Amen. Pagka natin ang mga naniniwala. Okay. Now, today, sabi mo ganun, God's compassionate love has been evident, continues to be evident today. Kapatid, in Philippians chapter 4 verse 19, this is what St. Paul said, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Ano po ibig sabihin ng all your needs? Provision. All. Whatever we need, God will provide it. Nararamdaman natin yan. Amen. Sino dito na-answered prayer na? At sino yung ma-answered prayer pa naman? That is how God loves is evident even today. And even in Matthew chapter 11:28. Let me give you the second thing about the unshakable truth. Salvation is God's will for all of us. Ito ay kalooban ng Diyos para sa ating lahat. Amen. Napakasarap, di ba? Try to imagine, you know, if sa pagninilay ko ito, parang I couldn't imagine. Napakamakasalanan natin. Tayo ay lugmok sa kasamaan. Punong-puno tayo ng karumihan sa isip, sa salita, at sa gawa.
But still, God is trying to reach out to you. Try to imagine that. Diba? In our human thinking, kaya mo bang mahalin yung tao yun? Parang hindi. Sabi nga ni Brother Paul kanina, human love is retaliatory. Tayo, mas minamahal natin kapag yung taong yun ay nagmamahal din sa atin. Amen. But ang Diyos ay iba. Hindi mo man siya mahal, mahal ka pa rin niya. Amen. Purihin natin natin, Panginoon. Is fully secured and protected by God. Try to imagine. Ang kaligtasan natin ay completely na sigurado. Hindi ko mabigkas sa Tagalog. Ano ba yun? Completely secured, sigurado. Garantisado. At ito ay protektado. Parang ginawa ko lang siya sa Kastila. No? Ang hirap na Tagalog, ano? But this is the salvation that God is offering to us. It is fully secure and protected by Him. Sabi ng John 10:28-29, He said, "And I give them eternal life, that they shall never perish, and no one shall snatch them out of my hand." Walang makakakuha sa iyo sa mga kamay ng ating Panginoon. Ano pa? Sabi ng Romans 8:38-39, "For I am sure," makinig kayo, napakaganda nito. "For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord." The Spirit guarantees our salvation. Ang banal na Espiritu ang nagagarantiya na tayo ay magkamit ng kaligtasan. Saan natin matatagpuan ito? Saan ito nasusulat? You can see this in Ephesians 1:30. Baptismal rites. Alam niyo ba, this is fact. According to the Catholic Church, tayong lahat na nabautismohan na ay hindi na maaaring bautismohan muli. Baptism is only once. If you were baptized when you were a baby, that's it. Because the Holy Spirit resides you, dwells in you from that moment until now. Amen? Amen. Now ang tanong, Brother Reggie, what about yung mga kakilala namin na sila ay lumipat ng ibang sekta? Umalis sila sa Catholic Church. Paano sila? Kapag sila ay bumalik sa Catholic Church, ang isang katuruan ng simbahan, hindi na rin kailangan bautismohan. Ang baptism is only once. What we need to do? Sino mga malaki kayo? Okay. And when we, ang mga butong ito. Amen. Sino nagsasabing Amen? Magkakaroon ng buhay. Taas ang kamay. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Lord, you alone know. But I can believe, you can make me live again. So mga kapatid sa Panginoon, remember these three things. Encounter, surrender, and receive. This is our encounter. This is our surrender. And later on, we will receive.
Meet Jesus in His words. Meet Jesus in the Eucharist. Meet Jesus in the face of your prayer partner. Tignan mo ni Jesus. Mukha ni Jesus. Amen? Naniniwala ka ba na yan ay mukha ni Jesus? Amen! Ang sabi kanina dun sa unang topic, God's love, created in the image and likeness of our God. So, in us, built in sa ating mga DNA. And then, last one is share your testimony. God has done good in your life. You experience the goodness of God. Now, why not let others know that God is good? Sabihin mo sa iba kung gaano kabuti ang Diyos. Ano naging kilos ng Diyos sa buhay mo? Paano ka tinugon ng Diyos? That is your testimony. You simply need to say, this is who I was, this is what Jesus did, and this is who am I becoming. Palapakan natin ang Panginoon. So, in conclusion, no time to voice like mine can be so Lord. I need more. Let your life run and think about what you want to surrender to Jesus. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Basement po, basement. So dito kami guys, nagkakainan guys sa simbahan po ng Sapo guys, St. Paul Catholic Church. Salamat. Pili kami ng tubig doon. Ayan, tubig sis. May tubig po, ayan. Umakyat pa ako doon sa sabi ko, sana sila ate. Bigla rin kayong nawala sa buhay. Kain na May tubig pa doon sis sa kabila. Oh. Tubig. Sir, may kape ka pa dyan. Tingnan mo yung thermos bag ko sis, mayroon doon. Halika. Ito natin yung ano niya. May kape pa. Thank you sister sa pag-serve ng ulam. Guys, tapos na po kami kumain guys ng ulam dito sa gusto nang magpuri sa ating Panginoon, inaanyayahan na po natin ang bawat isa na tayo ay magsipagtayo. At habang tumatayo, pumapalakpak! Sumisigaw! Nagsasabing, Hallelujah! Amen! Hallelujah!
tawag dito, paano ka maliligtas? Kundi sa talk na ito, pag-usapan natin, ano ang mangyayari matapos kang iligtas ng Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos. Glory to God. Because our new life does not end with just accepting Christ in our life. Our new life does not start our new life does not end with just accepting Him as our personal Savior. Growth is becoming more and more like Christ. Ang paglago natin ay ang pagiging katulad ni Kristo. Pagiging katulad ni Kristo. Amen. So, what happens after new life is growth. Amen. Nagbabagong buhay natin, pero hindi nanatiling bago lang, kundi dapat lumalago at nakikita ang bunga sa buhay natin. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, ano ang opposite ng growth, mga kapatid? What is the opposite of growth? Ha? War. Ang opposite ng growth ay bansot. Amen? Wala yan, English ng bansot, no? But the opposite of growth is either war or bansot. No? Alam mo tayo mga tao, mahilig tayo sa cute. Amen? No, lalo ngayon, ang mga tao meron ng kaya, nag-aalaga sila ng mga maliliit na aso. Kaya pag nakikita mo, mga aso natin, aso nyo, wala akong aso eh. Tuwa tayo kasi ang cute-cute. Ay, mga chihuahua, di ba? Ang cute, tingnan. Alam niyo po, tuwa tayo sa mga cute. Tuwa tayo sa mga maliliit na bansot na aso. Amen? Pero sa tingin mo kaya, matutuwa kaya ang Diyos sa atin? Kapag 25 years ka na sa gawain, 30 years ka na sa gawain, ispansot ka pa din. Nasabi na mo, ay, ang cute-cute naman ni Brother Mike, 25 years sa gawain, konting masabihin lang, ang cute-cute naman niya. Dapat nakikita sa atin ang paglago. Amen? So, bring na Panginoon, glory to God. Because spiritual growth happens not by striving, but by abiding. In the talk of Brother June, a while ago, we learned the different fruits and gifts of the Holy Spirit. And to be able to maintain these gifts and keep these fruits in us, it is very important for us to grow. Because these gifts and fruits, we shall only receive and we will only maintain when we continue to abide in Christ. Because even gifts and fruits have been given to you. But when you start departing from God, you will realize that this gift, these fruits, ay nawawala sa buhay natin. Amen? Purihin ang Panginoon. Amen. Why? For without me, as He said, as Christ said, we can do nothing. So, what we should know about growth? What we should know about growth? Let's move through this together and look at the three simple things. The SSS. So, lahat ba kayo may SSS? Asa kamay? Sayang, wala rin yung taga-SSS para lang kita yung mga wala. So, what are these SSS? SSS, hindi ito yung SSS. Pakita mo yun. Hindi sa Social Security System. This SSS is about the source, the secret, and the stakes. Yung stakes, hindi yung kinakain ha. Mga stakes to. Later on, we'll learn what is these stakes. So, first, let's go first through the source. Number 1. Jesus is the only source in our recourse. Amen? So, when we read John chapter 15 verse 5, it says, I am the vine, and you are the branches. And to figure out how to grow, first we should understand who we are and where our life actually comes from. So, number 1, Jesus is the source. Jesus is the source. I am the vine. Back in the Old Testament, God always considered His people He planted His people as a vine.
but it keep failing to produce the fruits or the results that God expected from them. That's why here Jesus steps out and says, I am the true vine. When he says he is the true vine, he is the life giver, he is our nourishment, he is the root system, he is the trunk. Amen. And we, as the branches, we are the recipients. We are the receiver. Amen. So, we are the branches, as he said. And just think about this image for a second. A vine or a branch doesn't generate its own life. Naniniwala kayo ron? A branch doesn't generate its own life. Amen? It receives it. Tumatanggap lang ang isang sanga mula sa puno. A branch doesn't dig its own roots into the dirt. It depends entirely on the trunk. So, why this matters, Brother Fathers, is bakit napaka-importante, bakit mahalaga ito, malaman natin ang sarili natin bilang mga branches. Because, in a modern world, no, all of us want to be independent. Amen? We are in a culture where we want to ourselves, we hate being dependent, and we hate to be led ourselves. Ayan guys, itutur ko kayo guys dito sa paligid ng simbahan dito sa Musapa guys, para may idea kayo guys kung ano yung view guys dito. So it's ng St. Paul Musapa guys. Ayan po guys, bili po tayo ng tubig guys. So yun po yung labas ng St. Paul Musapa guys. Ito naman yung Purity Restaurant guys and Cafeteria. Hallelujah, yes. Can I buy big other side? Other side. Ah, okay. Yes, brother. You have water? Kabir? Campulos. How much this Sprite, bro? The big one. 8 dirham, huh? Okay, give me. Oh, very expensive, huh? How many liter this one? Ah, because the almost 2 liters, no? So guys, ito po yung harapan ng St. Paul Musapa guys. Ayan po yung St. Paul Musapa guys. Ito naman yung mga cafeteria guys dito. Ayan po. So guys, nandito tayo sa labas ng ano guys, simbahan guys. So yung nakikita nyo guys, mga ano yan, mga nagtitinda guys ng mga snack. Ayan po guys. So po tayo guys sa loob. Balik po tayo guys doon sa loob po. Ayun po yung way papuntang basement guys. So ito po yung pangatlong beses ko na nakapunta sa lugar na ito guys. Yung una po yung Bisita Iglesia 2019 po. Nasundan po siya ng
2025 at saka ngayon po. So yun guys, pasok na tayo guys sa loob ng St. Paul Catholic Church. So guys, nandito na tayo sa loob guys ng St. Paul Catholic Church. Yan po yung papuntang washroom guys. Jesus be the center of our church. Every knee will bow. Every knee will bow. And every tongue shall you, Jesus. 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 There is power in the name of Jesus. 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 From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven.
are to be praised, Lord Jesus. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. The people could not see what Messiah ought to be. Though your words contain a plan, they just could not understand. Your soul's work was
Let us remain on a standing. Let us open our Bible in the Gospel. Because you are from the dust. Genesis chapter 2 verse 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground. Take note. Kaya kung malaki ang butas ng ilong mo, napalaki. Dahil siguro masyadong nadiinan. Ha? Masyadong nadiinan. Okay? Kasi sabi dun, hinulmahan eh. Tapos binutasan sa ilong. Oh. Eh anong ibig sabihin nun? Sinong bumutas ng ilong mo? Lord. Tapos paparitoki mo. You should be proud. Amen. Kaya ako proud ako sa ilong ko. The first thing we must understand is our origin. Alam nyo, ang born again, hindi religion yan. Ginawa lang religion, pero hindi ho religion yan. Ang religion, ang born again, experience po yan. Karanasan po yan. Yan ho ang born again, regeneration, rebirth. Mula sa pagiging makasalanan, pinanganak kang muli, kaya ikaw ay bagong nilalang na transform ka na. Amen ba? Nahalukay na yung puso mo, kaya ngayon, anong gagawin mo? New birth. Repent. Pinapaalala ni Lord sa iyo, you have to repent. Lahat ng dapat mong pagsisihan ay pagsisihan mo na kasi gusto mo na rin naman talagang matransform. Gawin mo na yan, magpakatotoo ka na. Huwag ka nang magtago kay El Shaddai. Amen. New birth takes place. Pag nangyari na yung repentance, dito papasok ang bagong kapanganakan at ang total transformation. Amen ba? Amen. Bakit? Because the ground now is ready. So ano po yung latter rain naman? Kanina former rain, ngayon latter rain. Ito po, dumadating naman ito March and April. Dumadating ang latter rain sa Israel month of March and April. Take note ha. Yung former rain dumadating ng October, November. Ito namang latter rain dumadating ng March and April. What is the purpose? The latter rain arrives shortly before harvest. Bago umani at anihin yung tinanim, dumadating ang latter rain. Its purpose was not to plant. Ano po ang purpose ng latter rain? Its purpose was to mature. Ibig sabihin, para pahinugin na lang yung mga bunga ng trigo. That is the purpose of this latter rain. It brought the grain to full harvest. Tingnan niyo po yung process ng Panginoon na ginagawa sa Israel. No? So anong relevance niyan sa believers? Ang relevance niyan, ito po, Joel 2:23. He has given you the former rain faithfully, and He will cause the rain to come down for you, the former rain and the latter rain. Ibig sabihin, nangyayari sa Israel, picture yung Israel ng tao. Ngayon sa panahon natin, may former rain, which is yung Holy Spirit, okay, nagre-release. Hallelujah! Ay, yung dry ground tigang naman yun, di ba? Ayan si sister, tigang mo. Yung ibig sabihin ng barren or dry ground, tigang. Tigang eh. Oh. Kaya, maaaring ganyan yung nararamdaman mo. Amen.
Life has become difficult. And tell the Lord that you are ready to get baptized by His Holy Spirit. I challenge you. It is in your decision that the Holy Spirit could manifest in your life. It is your cooperation. It is your submission to the will of God right now. So whatever hindrances, obstacles that you are now seeing, give it to the Lord right now. Maybe that is your sins. Maybe that is your arrogance. Maybe that is your deliberate questioning about God's sovereign will in your life. Now feel free
up your hands to the Father. The Spirit of the Lord is now upon us. The Spirit of the Lord is now upon us. To heal the broken heart. The cup is free. To open prison's door. Open prison's doors and makes the blind to see. The Spirit of the Lord is now on me. Is now on me. Once again, taas ang kamay. Let's declare it. The Spirit of the Lord is now upon me. Is now upon me. Yes, hallelujah. To heal the broken heart and set the captives free. To open prison's doors. To open prison's doors and makes the blind to see. The Spirit of the Lord is now. Once again, taas lahat ng mga kamay. Let's declare it. The Spirit of the Lord. The Spirit of the Lord is now upon me. To heal the broken heart and set the captives free. To open prison's doors and makes the blind to see. The Spirit of the Lord. For the last time. Is now on me. The Spirit of the Lord. The Spirit of the Lord is now upon us. Is now upon us. To heal the broken heart and set the captives free. To open prison's door. Open prison's door. Alam po natin na sa puntong ito, tayo ay pinagpala ng Diyos. Kaya naman, Sister Sophia, siguro sa pagkakataon na ito, hanap tayo ng opo, sa mga yung may mga prayer request po na naisulat, alam po natin binasbasan na ng ating Panginoon yan. At itaas niyo po ang inyong mga prayer request at itabot sa mga dumadaan, nagko-kolekta ng prayer request. Alam natin, answer prayer na yan, Sister Sophia. Habang nagko-kolekta, ngayon po ay tatawag po tayo ng ilan nating mga kapatid na nakaranas ng bautismo o pag-ulan ng Espiritu Santo na ibahagi yung biyayang kanilang natanggap kanina. Maaari naman po pumunta dito sa harap ang nais pong magbahagi ng kanilang naranasan. And especially
Sister Sophia sa ating mga bagong mga kasamang first time lang talaga ng experience. Siguro po, sino po gustong mag-share ng kanyang naranasan ngayong hapon na ito sa ating pong ginanap na CLSS? Siguro tatawag ako kasi I think God has really talked to this person. So ay kilalang ito from Abu Dhabi. Siguro tawagin natin ang ating kapatid, Sister Maureen. Purihin natin ang ating Panginoon, Lord God, glory to Christ Jesus. Ako nga po pala si Sister Maureen ng Abu Dhabi. Okay. Mostly po yung hikaya sa akin po ito ay si Brother Harold at si Brother Alan. Kasi po, si Mama at si Lola, dati na po siyang nag-El Shaddai sa Pilipinas. Tapos nung nawala po kami sa dati naming bahay, napunta kami ng Antipolo. So si Mama, naging active siya sa church. Naging MBG siya. And then po, namamatay lang kasi ni Nanay 3 years ago. So yung pangungulila ako sa kanya lagi nandoon. Tapos po, suddenly nakita ko si Sister Donette nag-post ng post para sa alay lakad po. Suddenly, wala lang po. Ang tagal na ng El Shaddai dito sa Abu Dhabi, pero hindi ko alam na meron siya. Kaya hindi naman po ako active. Nakita ko na lang siya sa wall ko. Tapos suddenly nag-message ako kay Sister Donette na kung pwede pong isama niya ako doon. Tapos yun po, nagpunta ako doon. Tapos si Sister Brother Harold at si Brother Alan, nag-preach sila. Tapos sa bus kami nun eh. Lagi ako nakikinig sa kanila. Attentive po kasi ako nakita nila po ako doon. Na-share ko yung experience ko po. Si Nanay po yung pinakatakbuhan ko sa lahat. Si Nanay tumatawag sa akin lagi. Kasi po dalaga po ako. Ako lang yung babae. Halos lahat ng kapatid ko may asawa na. Kung nawala si Nanay, talagang hindi ko alam kung saan ko pupulutin yung sarili ko. Kasi po, naghahanap ako ng longing. Ang tatay ko nandyan, kaya lang alam naman po natin, ang father is a different person when it comes to mother. Diba po? So ngayon, nung nakita ko yung family na to, naging active ako sa kanya, at sila yung tinuring kong pamilya po lahat yung aming preacher. Lalo na si Brother Gerald, kapag siya ang nag-preach, lagi ko pong ginagawa ng paraan na makapunta po at makinig sa kanya po. So, nagpapasalamat ako sa family. Kanina po, hindi ko alam po ano yung nararamdaman ko po. Natatakot ako. May yumayakap sa akin. Merong nagpapaligo, hindi ko po alam. Suddenly may ginakausap na ako. Hindi ko po alam kung sino siya. Humihingi na ako ng tawad sa kanya. Hanggang ngayon, natatakot pa rin ako kasi hindi ko alam yung pakiramdam na to. Pero salamat po sa mga nagpursige po, na-imbitahan ako. Sila Sister Rosini, Sister Susan, si Brother Ed po. Salamat po. Nang dahil po sa inyong lahat, narito po ako, nagpapakatulong ako sa inyo. Nakuha ng Panginoon na alam po, yung pakiramdam ko, takot na takot ako. Pero alam ko, may mga taong gagabay po sa na ito. Praise you, Yahweh at Shaddai. Maraming pong salamat po. Maraming pong salamat. Amen. Salamat sa Diyos. May mga pangitain, merong parang tinanggap siya na regalo sa ating banal na spirito. Yan. Magmamanifest yan. Magugulat kayo. Ay, meron na pala ako dito. Amen. Sino ditong pinagpala ng Diyos na tunay ngayong hapon na ito nasa bahay? Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. Meron pa po bang gusto magbahagi ng kanyang karanasan? Isa na lang po. Last one po. Last one. Sino pong matapang na ipagyayabang ang pagkilos ng banal na spirito sa kanyang buhay? Sige po, ang ating kapatid from Alain.
wherein first time ko pong umaten ng CLLS. Ang i-share ko lang po yung naranasan ko kanina na nung sabi ni Disciple Gerald Oloroso na buksan nyo ang inyong puso, buksan nyo ang inyong isip, tanggapin nyo at nandito ang presensya ng Panginoon. Pag ganyan ko po, pagpikit ko, may nakita po akong parang bumukas. Bumukas na ang liwanag ko, ang liwanag, hindi ko maintindihan ano yung liwanag. Hindi ko na po alam kung ano yung sinasabi ko naman. Sinasabi ko ako, pero hindi ko maintindihan. At hindi ko po mapigilan yung kumanga ko na magsalita ng magsalita. Hanggang meron na naman po bumukas na isa na naman na ang liwanag na liwanag. Parang langit na bumukas na, parang mabuksan na talaga yung liwanag kumano sa Tatams po ako natulungan. Nag-discard iba po. Kasi sa mga nakaraan po, iniisip ko yung mga problema, mga responsibilidad ko sa aking pamilya at mga anak. Dahil kasi isang as a breadwinner po. Pero ngayon po sabi ni Brother Gerald, we concentrate ourselves to the Lord. Ayun po ang aking ginawa. Sabi ko, Lord, naglilingkod po ako pero alam ko na I'm not that worthy kasi marami pa akong pagkukulang. Hindi ko pa siya inuuna honestly. Kaya kayo Lord, sabi ko, please, sabihin mo po sa akin ang nararapat ko pong gawin para maging tapat na po ako sa paglilingkod. Sabi niya, narinig ko sa puso, isip ko. Nung natumba ako, wala akong isip, Lord, please talk to me. Sabi niya, make me first in your life. Kaya po, gagawin ko po siya na siguro kasi gusto kong ma-recover yung gift of tongues ko na paano ko pong gamitin po ng tama po. Kaya sabi ko, Lord, I will lift up everything to you. Kaya I will make God a first bago po ang lahat. Amen po. Amen! Sige nga po mga nakapakapunto ng gawin gift of tongues. Kaya pag-inunan natin ang ating Panginoon, sabi niya, aayusin niya yung ating mga liku-likong daan. At yung ating mga pangarap ay kanyang pagtatagumpayin. Amen? Pray natin ang ating Panginoon. Sa puntong ito, pagkatapos po ng ating gawain, wag po muna tayo ng ating CLSS, wag po muna tayong aalis kasi po meron po tayong gagawin video recording para Blessed Victorious Day po sa ating lahat, mga kapatid. For the first time in UAE, a historic first ever UAE El Shaddai Family Gathering will happen this month. Ano po yun? Okay, tutuloy ko na lamang po. For the first time ever, the El Shaddai prayer groups across the entire UAE will gather as one family to celebrate the God's goodness, love, and unity. Please don't miss on August 15. We will be in Ibis Parilyahan Ibis Hotel in Dubai. Sa lahat po ng mga nagnanais na makasama namin, ay magpa-register po kayo sa inyong mga chapters. Dito po ay sama-sama tayo na manunood, makikiisa sa celebration ng 42nd anniversary ng El Shaddai DWXI PPFI sa Manila. Excited na po ba ang lahat? Para mahina, Brother Gerald. Excited na po ba? Amen. Kami po, salamat sa Panginoon, makakauwi sa Pilipinas at makakasama doon. Kaya po tayo dito magsama-sama sa isang lugar para pag nakita po natin sa big screen, isa lamang po ang kinalalagyan ng UAE chapter at yan ay sa Dubai. Amen? Excited na po ako doon para sa lahat po mga kapatid. Ito din po ang celebration ng 87th birthday na ating pinakamamahal na lingkod. Ito po ay sa August 15, Saturday. Overnight po yan hanggang 3 a.m. From 11 a.m. to August 16 ng 3 a.m. Amen? Mag-register po kayo ha. Aantayin po namin kayo. At para po sa lahat ng mga certificate, ibibigay na lamang po ito sa inyong mga chapters. And then, meron po tayong food sa labak. Bago po tayo lumabas, may didistribute din po food. Pakiusa po, bawal po kumain dito sa hall. Sa labas na lamang po. At
ninyo yun. Para naman po sa iba pang, sa darating na September 13, muli namin kayong inaanyayahan para po sa celebration ng 31st anniversary ng Abu Dhabi chapter na gagawin po sa Ras Al Khaimah. Sasama po ba ang lahat? Amen. Magkita-kita po tayo. God bless us all po. Amen. Maraming salamat po, Sister Roy Pascual. At sa puntong ito, Sister Sophia, tayo'y pansamantala lang magpaalam. Ako po si Brother Harold Paule. Ako naman po si Sister Sofia Manansala. Nagsasabi, God bless us all! always count your blessing. Let us all become witnesses of Christ. Amen. Hallelujah. Lord God. Remember po na tayo muli aalis for our Thank you, Lord. Hello, Sister Howard. Hi! Good, very good. Tayo maganda. Mati na tayo. Hello, Jing. How are you? Sharjah Sector. Nana is there. Nana is there. Dalangin namin ang patuloy na pagbabay, mabuting kalusugan, kalakasan, at masaganang pagpapala ng ating Yahweh Shaddai sa inyong buhay at sa buong sambahayan. Happy 42nd anniversary, El Shaddai! Happy blessed birthday, Brother Mike! Tagumpay! 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 Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at umattend at lalo higit sa mga first timer na ngayon po ay naranasan nila ang baptism of the Holy Spirit at tuloy-tuloy po tayo kahit anong mangyari maglingkod tayo kay Yahweh El Shaddai. God bless you all mga kapatid. Thank you brother. God bless. Maraming salamat sa lahat ng mga dumalo at alam naman natin na binuhos ng Panginoon ng kanyang pagpapala sa maghapon na ito at naniniwala tayo na sa araw-araw ng ipamumuhay tayo sama ni Yahweh El Shaddai sa ating tagumpay, tagumpay, tagumpay. Salamat po. Hi sister. Hello brother, tubig po tsaka Tubig. Hallelujah. Salamat po sa on. Hindi na po. Hindi pa lumabas? Tawagan pa.
Panginoon sa katagumpayang pinagkaloob niya at dalangin ko yung kapangyarihan ng Espiritu mapa sa ating lahat upang maging epektibong saksi tayo ng ating Panginoon. Glory to God! Amen. Praise the Lord. Thank you, brother. God bless po. Thank you, brother. Siyempre, napaka-importante po tayo ay mamuhay na payapa at according to the will of God. Para sa gayon ay patuloy tayo makapaglakbay dito sa mundong ibabaw na punong-puno ng pagpapala na nagagaling lamang sa Kanya. At doon, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating buhay. Amen. Thank you po, Brother Reggie. God bless po. God bless. God bless. Ayan guys, tapos na po yung ating activities dito sa St. Paul Catholic Church sa may so ito yung ng St. Paul Catholic Church. Ayan guys, yung St. Paul Catholic Church. Same place?
Same place, upuan? Paalala po, umiyaga po tayo ng ating kaibigang nagmamaneho na kumain sa loob, ngunit kailangan mag-ingat po sa ating mga kalat. Paalala na po. Brother. Salamat po. Province food? Meron na? akong hawakan. Ragit lang. Umuulong lang siya. Meron pa sa loob ha? Sister Josa. Sige. Madaanas, pasa ka muna. Ano, makain na kami. Kaya nga. Where's my chair? Wala na. Someone take over. Okay po. Paalala po yung mga ating mga kalat lang ha. Pakisuyo lang po. Salamat. Bye-bye, boss. So guys, nandito tayo stopover sa may petrol guys. Magsi-CR po kami guys. Yung daw po kami papuntang Usman po. Ay, Abu Dhabi po. Bro. Ito ito. Na itinaas na panalangin. Ngayon pa lamang, Lord, inaangkin na namin na answered prayer. Yahweh ang Shaddai, ang bawat isa ay nagsusumikap na masumpungan ka, O Diyos, naway masumpungan ng bawat isa. Naway ang lahat ng bunga ng Espiritu Santo na hinahangad ng puso. Hindi, nandyan na ba? Meron nag-taxi pa po na dyan. Wala. Okay. Dilatin mo na yung ilang aga pa yung O, kala ko magdadaanan ka doon. Sister Dagpin. Morning sis. Oh, long time no see. Hi bro. Hello, everybody. Good morning. Hello sister, good morning. Uy, yan pala siya. Morning. Good morning, kuya. Hello. Good morning. Vlogger 1. Nagpala kami lahat. Kape. Meron na sis, kape. Sister Jokay, kape. Bro, back up. Kape.
Hotdog. Meron hotdog pa doon. Kape. Ha? Ikaw hindi ka magkakape? Hindi. Kape na ako. Ako hindi pa. Sandali, sandali. Yung driver natin. Ha? The Lord. Tama na. Sister Jing. Bigyan mo. Jing. Ayaw niya kanina pa. Kape. Hindi daw siya nagkakape, walang gatas eh. Kape, kape. Gusto niya gatas. May gatas dito. May gatas daw din. May gatas Meron. daw. May gatas dito. Anong klaseng gatas gusto niyo? Press? Bro, kape, kape. Kakaiba naman yung gatas mo. Hindi nga, may gatas dyan. Nakita na. Delikado. Delikado. Press yan. Delikado yung gatas mo. Kayo ha. Babagan kong aking ako, alaga iyong anak-anakan. Mas isikat ay kanang magkasawa na ha. Mabigat na yung saan na lang yan inyong. Ay, okay na dito sa may mga sasakyan. Doon po sa dulo sis, may ipuan po doon. Doon sa dulo, dulo. Sharjan. Nakaharang tayo dito sis. Okay na to. Doon sa akyat. Ah, sige, sige. Di ba